Magandang hapon po sa ating lahat. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa hapong ito. Dinadalangin ko na tayo po ay sana nasa mabuting, ang alam ko, lahat ay nasa mabuting kalagayan kasi yun po yung ating bunga ng ating pananalangin lagi sa Panginoon na kayo nga po ay aming itinataas, aming panalangin. Kasabay po ng inyong panalangin, kasabay po ng inyong devotion, kami po ay lagi pong nanalangin para sa inyo. Yung kayo naman po kasi na kayo ay tumutunghay sa aming Bible study, kayo po ay amin lang inaalagaan sa aming pananalangin. Sa aming devotion, kayo po ay amin lang tinataas. At ang Panginoon na po ang siyang tumutugon sa lahat ng mga kahilingan na nasa isip ninyo. Kaya po rin po ang Panginoon sa hapong ito. Muli ang ating pag-uusapan, ang ating paksa ay ang pangakong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. As I mentioned last time nating pag-aaral, yun po yung aking sabi ko po, ito po yung ating pag-uusapan. Dumako po tayo sa aklat ng ating babasahin, yung pinaka-teksto po natin. At yung po yung ating i-interpret. Kasi nga po sa pamamagitan po ng interpretation ng abot ng aking makakaya na kinukuha ko rin po sa Bible ay nawa ay makatulong, makadagdag sa inyong kaalaman sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ang lahat po ng may Bible ay makibukas sa aklat ng pangalawang Pedro chapter 3. Umpisahan po natin sa 3 hanggang 10. Doon po sa may mga Bible, 2 Peter chapter 3, umpisa po ng verse 3 to 10. Doon po sa wala ay sumunod na lamang po sa aking pagbasa. Mahaba-haba rin pong basahin dito. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan. Ang katotohanan, ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Verse 8, ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Verse 10, ito po ang pinakahuli ng ating teksto, ating pag-aaralan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mapaparap na may nakapangingilabot na ubong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalagyan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating natunghayan. Purihin po at siya na po ang magpapala nito. Tayo po ay panandaliang manalangin. Uli, Panginoon, dakila at
banal, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa hapong pong ito, Panginoon, ay hawakan mo po ang aming mga puso at isipan upang sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, sa aming nabasa, ay tunay nga po, Panginoon, na aming maunawaan at ito nga po, Panginoon, ay aming maitago, Panginoon, sa aming mga puso at isipan upang, Panginoon, kami, Panginoon, ay magkaroon ng malaking pag-asa sapagkat ang sinasabi po sa aming nabasa, ikaw ay babalik. At yun nga po, Panginoon, ang aming inaasahan. Yun po ang katuparan na ang bawat sasampalataya sa iyo ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sa iyong pagbabalik, ang sabi mo sa iyong pangako, kami nga po ay iyong kakaunin upang kami po ay makapiling mo sa habang panahon sa buhay na walang hanggan. Kapiling ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Itinataas ko po, Panginoon, ang foundation ng gawain ito, ang Milarpes Family, sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpes, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga manugang. Ganon din po kasama sa foundation ang kanilang kaanak na si Joby Ginjo, si Lenny Cruz na nasa Amerika, ganon din po kay Marcia Pahardo na nasa Abu Dhabi. Salamat po, Panginoon, at ganon din po sa lahat po ng makakatunghay, lalo na po, Panginoon, ang nasa accounting office, sa pangunguna po ni Ate Nancy na nagpakita na po na sila nagwawat. Patuloy nga po, Panginoon, at sila itinataas ko sa iyo, Panginoon, gabay at patnubay at kalakasan ang sumakilala sa hapong ito. Patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo po ang kadakilaan, kalwalatian, magpakilanman. Ito pong sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi ko nga po, ang pangakong pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po kasi ng iba ay sa hindi po, una, matatunghayan natin mamaya. Kaya nga po natin pag-aaralan ito kasi po marami nagsasabi na hindi po babalik ang Panginoon. Kasi po, yung iba po, hindi po siya naniniwala. Yung iba, hindi po naniniwala yung tayo ay bubuhayin muli. Ano po? Kaya nga po ang Panginoong Hesukristo namatay at ikatlong araw ay muling nabuhay at yun nga po ang katuparan na pag-aralan natin noong nakaraan. Ang katuparan na ang kanyang pangako ay hindi napapako. Kaya nga po yung katuparan na tayo ay maliligtas, i-demonstrate niya nung siya ay namatay at siya po ay muling nabuhay. Ganun din po sa ating sasampalataya at tatanggap sa Kanya. Iyon po ang malaking pag-asa. Kasi po kung tayo po ay hindi sasampalataya, hindi tayo makakasama sa sinasabing kaligtasan na ating natutunghayan sa Bible. Wala na pong duda. Kasi na po, naibigay ko na sa inyo po yung aral na ang Bible is how authentic the Bible is. Wala pong ibang matawag doon, wala pong hindi po pagkawarian, ano? Papapasubalian na ang salita ng Diyos sa Bible ay totoo. Kaya ito po sinasabi ko po, kasi dito rin po ako kumukuha. Yung po yung isineshare ko sa inyo. Wala po yung hindi ko ako nagsasabi na babalik ang Panginoon. Hindi po galing sa akin yun. Nanggaling po sa Bible. kasi pero yung sabi, yung iba, naniniwala, no? Naniniwala doon siya nagsasabi na hindi babalik ang Panginoon. Okay, ito niyo po. May nagsasabi, hindi babalik ang Panginoon. Naniniwala sila doon. Samantalang yung nagsasabi na mababalik ang Panginoon, according to the Bible, hindi sila naniniwala doon. Kaya nga, pag-uusapan po natin para malinaw, para sa inyo po, para magkaroon po kayo ng kaunawaan tungkol sa kanyang pangako na ang pagbabalik, ang pangakong pagbabalik ng Panginoon. Bibigyan ko muna kayo ng intro. Hindi pa po intro yun. Purihin po ang Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, hindi po tayo tatagal. Kaunti lamang po ito. Sa mga contest, ang pinaka-popular na kaganapan ay ang mabilis daig ang
pinakamabuti. Pansinin niyo po, totoo naman po, lahat ngayon ay puro mabilis. Gusto lahat mabilis. Pagdating sa mga pila, gusto sila mauna. Sa pagkain, mga instant ang gusto. Instant noodle, instant ano. Ano po, fast food. Yari. Kasi mabilis. Ano po. Ang mundo ay masyadong nakasentro sa pabilisan at hindi sa kwalidad. Sa quality. Ang paalala ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, sa huling panahon, magtatanong ang mga tao at magdududa sa Diyos, sa kanyang kabagalan, sa kanyang pangakong pagbabalik. Kabaliktaran po ng kagustuhan ng tao na mabilis, pero ang Diyos ay mabagal. Ngunit ipinupuntos ni Pedro na ang pagkamabagal na pagbabalik ng Panginoon ay mabuti para sa lahat, sapagkat hindi nais ng Panginoon na ang lahat ay hindi makasama sa kaligtasan. Nais niya na ang lahat ay magbalik loob, magsisi at sikaping mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kung gaano kabilis niyang inibig ang mga tao, ganun namang kabagal ang kanyang pagparito para lahat ay kanyang maisama sa langit. Amen. Tayo ay dapat ding mabagal, magalit at mahinahon sa pagsasalita, gaya ng sinabi ni Santiago sa aklat ng Santiago 1:19 verse 19. Tandaan ninyo, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sabi din niya na ang mabilis ay gamitin sa pakikinig upang ang gawa ng tukso ay agad nating maiwasan. Yung po pala, kailangan sa ating pagkamabilis, ang gamitin po natin yon sa pag-iisip. Para pagka kasalanan na yung pumapasok, madali nating makokontrol kasi matuloy nating napag-aralan at matuloy nating naunawaan. Kaya madali na tayong makakaiwas. Samantalang kung mabagal tayong rumisponde doon sa mga pumapasok na kasalanan, ay nakapasok na kasalanan, hindi na po tayo nakaiwan. Kaya nga po, ang gagamitin po natin yung pag-iisip na matulin kung ang kasalanan ang pinag-uusapan. Amen? Praise the Lord. Sabi po sa isang article o isang link, parang link ito, isang passage, slow down on our tempers but speed up listening to attain our goals and success. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, pupunta na po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng ating nabasang teksto. Yun nga po, doon po nakasalalay o doon po binabanggit yung pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi po, hindi po verse per verse po ang babasa ang pagpupaulo natin. Samantalang tayo po ay nag-umpisa sa verse 3 to 10. Ang pag-interpret lamang po natin ay ang verse 4, verse 7, verse 8, and 9, verse 9 and 10. Ano po? Maiwasan po yung ibang verses kasi po halos kadugtong ng mga binabanggit nating verses. Sabi po sa verse 4, ang sabi po, basahin ko po ulit yung verse 4. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Naghahanap po yung mga tao na nasa na yung kanyang pagbabalik. Purihin po ang Panginoon kasi nga po doon sa ating introduction, sinasabi natin na yung kanyang pagdating po sa kanyang pagbabalik ay kanyang binabagalan. Dinidelay ng Panginoon. Why? Kasi may purpose. Ano po? At hindi po natin mapasusubalian yon kasi po yun ay kalooban ng Panginoon. Ano po niya yun? Sarili niya pong
desisyon. Kasi nga po, siya ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan na may hawak ng ating buhay. Ang sabi po doon sa ating verse 4, si Kristo'y nangakong darating, nasaan siya ngayon? Basahin po natin yung Matthew 24. Basahin ko po, hindi ko po sinulat ito. Na ihabol ko lamang po kanina habang ako ay nagre-review. Babasahin na po natin yung Matthew 24:36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito, ang Diyos Ama. Ang pagdating ng anak ng tao, yung Panginoong Kristo, ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa taong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng tao. Yun po. Kasi nga po, bigla po yun. Wala pong nakakaalam. Sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ang isa. Kaya, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya, 44, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Dito pa lamang po sa ating nabasa ay sulat po ng Mateo. Dito po nagpapahiwatig na babalik ang Panginoon, ngunit wala pong nakakaalam kahit yung mga anghel o ang anak man o Panginoong Kristo, ang Ama lamang ang nakakaalam. Ano po? Kaya na po sabi doon, kaya't kailangan mapagbantay, laging handa, maging Boy Scout. Ano po? Laging handa. Ano po? Ang sabi po doon, kasi nga po ay yung po ay katunayan, pangako ng Diyos yun. Pangahawakan natin yun. Bakit po napaka-importante sa atin itong paksa na ito? Kasi nga po, tunay, kasi po, pag hindi po natin pag-aralan ito, wala tayong pag-asa. Hindi natin alam. Hindi pala babalik ang Panginoon. Pero ngayon, malalaman natin, babalik pala siya upang tayo ay kaunin. Amen? Yung po yung paka-importante ron. Katibayan na yung tayo ay sumampalataya, ay may mapapala tayo dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya. Yun po yung katunayan. Kasi ayon sa Kanyang pagbabalik, doon po daw mag-uumpisa yung ating kaligtasan. Kaya nga po, kung inabot man tayo ng kamatayan, pero tayo po inabot ng kamatayan, pero tayo ay sumampalataya, tayo rin po ay makakasama niya. Mamaya, malalaman po natin. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa, nilagyan ko po ng yung verse 4 po, nilagyan ko po ng 4 tatlo lang po na pointer. Ang sabi po, letter A, ang mga bulaang propeta ay tatanggihan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Napangunahan ko na naman, sabi ko na nga. Sabi po sa 2 Peter chapter 2 verse 1, noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, ngayon, may lilitaw na mga bulaang guro. Siguro naman hindi ako yun kasi tinuturo ko eh. Guro, sabi po. Gagamitin nila ang katusuhan, ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Meron talagang oras na pag-aralan natin yan eh. Yung namayani na ang Panginoon tungkol sa Diablo. Kaya lang po, tayo po ay nag-aaral. Ganon din po sa aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 4. Mga anak, kayo'y sa Diyos
at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Amen. Sana nga po, napagtagumpayan natin yung mga maling aral. Ano po? Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Yun na nga po, kasi lagi po tayong inaalalayan at ginagabayan ng Espiritu ng Diyos na makapangyarihan. Ganon din po sa aklat ng John 14, verse 2 to 3. Ito na nga po yung sabi ko po? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sa inyo, ako ay paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Panghawakan po natin to. Panghawakan natin to. Kasi ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo na nagsabi nito siya babalik. Ano po? Kaya po, ando po siya sa langit, yung kanyang pagbalik sa kanan ng Diyos Ama, ay sa kanya siya nga po ay naghanda ng ating kalalagyan sa langit. Ano po? Yun po, panghawakan na po natin to. Kasi nga po, ang Panginoon na nangako rito Alam naman natin na hindi sumisira ang ating Panginoon. Letter B, wawasakin ng dyablo ang mananampalataya. Kaya nga po, kasi nga po, bakit po nandito sa article na ito? Kasi nga po, ay pinag-uusapan dito yung longing, yung pangungulila, yung pagbalik ng Panginoon. Kasi nga po, habang nag-aantay mga tao, ay gusto ng dyablo na walang makasama o walang mailigtas ang Panginoon sa kanyang pagbalik. Nakuha niyo po ang punto. Wawasakin ng dyablo ang mananampalataya. Amen? Ayaw na. Siyempre, mawawala siya ng alagad. Amen? Kayo rin, gusto niyo po maging alagad na dyablo. Siyempre, double time siya. Gusto niya lahat ay mapahamak at walang makasama sa pagbabalik ng Panginoon. 2 Peter chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal, alam mo sila tawag dito kayamanan, yung ating pananampalataya. Matagal lang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Amen? Hindi natutulog ang Diyos. Amen. Ganon din po sa Hebreo chapter 12 verse 15, pag-ingatan ninyong huwag talikdan ni naman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Yan nga po. Napag-aralan. Lagi pong parang repeated lang yung sa akin. Lagi po tayo dapat maging banal, laging matuwid. Ano po? Laging mabait. Kasi nga po, bakit po lagi pinapaalala yun? Paano pag dumating po ngayon ng Panginoon, wala ka sa kabaitan, wala ka sa katwiran, wala ka sa pagkamatuwid. Kaya po dapat araw-araw lagi kasi bigla po darating, hindi po natin alam. Hindi po. Kaya nga po, ayun po yung lagi. Makulit man na lagi natin nauusapan nito. Ano po? Letter C, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Amen. Pambawi ito. Sabi po sa awit 147 verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Amen. Wala po. Talagang nasa kanyang akda. Yung kanyang panukala na ang Panginoon ay babalik. Kaya nga po, ang lagi nga po niyong paalala, lagi po tayong nakahanda. Amen? Ganon din po sa awit 146, verse 6, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maasahan. Sinabi ko pa. Sinabi ko na kanina, binasa pa natin na yun. Amen?
ang kanyang pangako ay maaasahan. Asahan ko natin yun. Manalig po tayo doon. Awit 138 verse 6, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Kinakikita niya po yung mga pahambog at pasikat kahit magkubli. Wala pong may tatago sa Panginoon. Kasi po, ang Diyos ay makapangyarihan. Dadako na po tayo sa article number 2. Ito po yung verse 7. Ano po ang sabi po sa 7 na ating pinag-aaralan? Mananatili. Sabisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masama. Amen? Yun nga po yung kaya po nananatili po pansamantala itong langit at lupa. Ito nga po. Pero po ito ay tutupukin ng ating Panginoon. Kung paano po ginawa niya sa dagat na biniyak niya po yung dagat para makaraas sila Moises. Kung paano po dumating po yung baha sa panahon ni Noe. Kung paano po yung kanyang pagtupok sa Sodoma. Ano po? Yung po ay pangitain. Noong nakita natin, nabasa natin, naunawaan natin, na ang Diyos ay gumagawa ng kaparusahan. Kaya nga po, yung lupang at langit nito ay kanyang tutubukin. Why? Kasi po ito ay naging tahanan na, naging polluted na ng kasalanan, at lahat na po ay kampon ni Satanas. Kaya nga po, sa oras pong ito, pwede po tayong kumalas bilang kampon ni Satanas. Sabi naman po sa atin, lahat ay nagkasala, 3:23 ng Roma. Wala pong nakakaabot. Kaya nga po tayo ay babaguhin kasama po kung tayo po ay sumampalataya pagdating po ng panahon. Babaguhin. Amen? Yung po yung ating pag-aaral. Sabi po sa verse 7, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy. Explanation. Dahil dinumihan ng kasalanan ang langit at lupa, ipinasya ng Diyos na lubusang wasakin sa pamamagitan ng apoy. Nagpaliwanag pa, mababasa din pala. Purihin po ang Panginoon. At sabi po sa Kawikaan, chapter 1, ano po? Verse 29 and 31. Ito po, pakinggan niyo po ito ha. Pagkat itong karunungan ay hindi ninyo minamahal, kay Yahweh ay hindi natakot ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng nasa ninyong ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Pastor, Kuya Melchor, napakabigat naman ng binibitawan mong salita o pinibigay mo sa aming aral. Hindi po ako ito. Tingnan po, itatanggi tayo ng Panginoon. Yung tumanggi, sabi po niya, pagkat itong karunungan ay hindi nyo minamahal, kay Yahweh ay hindi natakot na may lakip na paggalang. Itinanggi pa nga ninyo, hindi. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Sa pagparito po ng Panginoon. Kaya po nasusulat ito, pinapaalala po sa atin. Huwag po tayong tatalikod sa Panginoon kung gusto niyo pong makasama sa kanyang pagbabalik. Bakit po masakit ako? Bakit po mabigat? Hindi naman po ako ito eh. Kasi po, pag nagre-research ako,
Paano po yung paksa natin? Ano po yung teksto natin? Hahanap po ako ng references. Ito lumalabas eh. Ito po lumalabas. Hindi ko po may tatanggi ito. Ayaw ko mong iparating kasi masakit. Pero dapat po, huwag nyo po damdamin yung kasakitan. Bagkus, mapalalahanan po tayo. Imbis po kayong masaktan sa salita ng Diyos, ay mapaalalahanan tayo. Yun po ang purpose eh. Mapaalalahanan tayo. Baka po kasi dumarating ang punto at tinatanggihan na natin ang Panginoon. Kasama tayo dyan. Kasama po kami dyan. Kaya nga po ito, pag ito sinusulat ko nagkaroon din ako ng conviction. Amen. Makasalanan tayo. Nagkaroon ako ng conviction. Paano ito? Kung tatanggihan ko po siya. Sabi ko nga po, nasa inyo po ang choices. Amen. Kayo po, hindi ko po kayo tinatakot. Ano po? Hindi ko po kayo tinatakot. Gusto ko po kayong mapalalahanan. Ano po? Para malinaw. Kaya po tayo Bible study. Nag-aaral po tayo para tayo lumalim sa ating pananampalataya. Amen. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po ito. Mabigat din po ito. Padinin niyo po ito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 12. Take note po. Kung maaari, ilista niyo po itong teksto na ito. Saka yung binasa natin sa Kawikaan 1:29 and 31. Ito rin po. Take down niyo po ito. 2 Thessalonica chapter 2 verse 9 and 12. Tandaan niyo po ito. Ilista niyo po kung may ballpen po kayo para balikan niyo pong aralin. Ano po? Ito po. Lilitaw ang sawail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalinlang natanda ng kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Ito na nga po eh. Sabi ko na nga eh. Sa mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Ang bigat po, no? Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan. Ipinaubaya na ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Hinabaya na. Kasi nga po, matigas sa ulo eh. Ay, diyan ka na. Ayaw nyo eh. Kasi nga po, ganun ang Diyos eh. Binigyan na tayo ng free will. Hindi na po tayo ginawang robot, hinawakan dito. Dito ka. Hindi po ganun ang Diyos. Ginawa na tayong, binigyan na po tayo ng free will. Sana nanaligtas. Ano po? Upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Mga kapatid, mabigat po yung requirement para sa kanyang pagbabalik. Mabigat po, pero madali lang. Madali lang gawin. Mabigat kasi may parata, pero madali lang gawin. Amen? Kasi nga po, ang Diyos ay nag-aantay sa atin. Naantay niyo po tayo. Kaya nga po siya nagpapapetek-petek eh. Kung binigay niya, pinabalik na kagad ng Panginoon dito. Baka lahat po tayo, kasama ako, hindi pa maliligtas. Kaya nga po, tayo ay nagpapa-perfect. Araw-araw, kailangan tayo mabago. Amen. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8.
Darating siya sa gitna ng mga naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Kristo. Daming warning. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Verse 10, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito. Pinag-uusapan po natin yung kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat na nanalig sa kanya. Kasama kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balita ipinahayag namin sa inyo. Kasama po tayo doon po sa mga naniwala, nagtiwala at tinanggap ang Panginoon. Kasi po, kaya po siya babalik, tatanggapin niya po yung ating mga papuri. Yung mga papuri ng mga sumampalataya at nanalig sa kanya. Amen? Punta na po tayo sa Article 3. Ito po ay yung ang verse 8. Ang sabi po, ang isang araw ay 1,000 taon. Sabi po, basahin ko po ulit yung verse 8. Ulitin ko po, ating pong pinag-aaralan ay aklat ng pangalawang Pedro chapter 3. Umpisa po ng 3, verse 3 hanggang 10. Ano po? Ito po yung 8. Ngunit huwag ninyong kalilimutan. Ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Amen? Ito po, yung sinasabi po natin, yung isang araw ay 1,000 taon. Sa Panginoon, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Kanya. Ang isang araw lang sa Kanya, pwede niyang gawin 1,000 taon. Amen? Kasi nga po, siya po ay makapangyarihan. Ito po yung pagpapaliwanag. Tinatanaw ng Diyos ang panahon mula sa paningin ng kawalang hanggan. Gaya po na sinabi niya sa aklat ng Awit, chapter 90, verse 2 to 4. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalak. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw inooy Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Verse 3, yaong taong likha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik o kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kasap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Baliwala po yung panahon. Sa atin, naiinip tayo. Kailan? Pero po, ang Panginoon ay hindi po naiinip. Kasi po, siya po ay nag-aantay sa mga magbabalik loob sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Pangalawang pagpapaliwanag, ang sabi po sa verse 8 po, no? Ang 1,000 taon ay iba sa paningin ng Diyos kaysa sa tao. Maaari niyang tapusin sa isang araw ang inaakala nating magagawa sa loob ng 1,000 taon o kaya naman ay maaari niyang gawin sa loob ng 1,000 taon ang nais nating makitang nagawa sana sa isang araw. Sabi po sa Awit, chapter 90, verse 9 naman, kasi na binasa natin, verse 2 to 4. Ito naman, so, Awit pa rin, chapter 90, verse 9. Sa kamay mo'y nagwawakas, yaong hawak naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaan. Ang buhay ng tao, sabi nga ng kasabihan, parang buhay ng alamang, paglukso ay patay. Ganun po talaga yung alamang. Pag lumukso, umalis po sa dali sa tubig. Habang nasa ere, namamatay na po yun. Pagpaksak niya, patay. Nasubukan ko na po yun. Nahuhuli po kami, namingis na po kami. May lumilipad-lipad na tumatalon-talon. Ano kaya nung gano'n? Yung mga alamang, pag tumalang pa, ay dumapo sa mga dumadapo sa gilid ng bangka. Kinasahid ko lang na gano'n yung alamang. Alam mo,
Dami. Nasubukan ko. Kaya pagluksok po nila, patay ka. Ganon po. Ganon din po yung tao. Isang kisap mata. Hindi po natin din alam kung kailan. Ganon po ang buhay ng tao. Purihin po ang Panginoon. The Article 4 na po tayo. Ito po ay sa aklat na sa verse 9. Basahin ko po yung 9. Ito po. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Amen? Yun po yung sinasabi po dito. Hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Binigyan ko po ito ng mga pointer at 3 points. Letter A po, ang pagkabalang ng pagbabalik ni Kristo ay kaugnay sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan. Basahin po natin. Aklat ng Mateo 24:14, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Pansinin niyo po, kaya marami pong mangangaral ngayon. Ang sana po sabi doon, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Parang guilty ako rito eh. Parang guilty ako. Gusto ko tumigil sa pag-aaral. Why? Kasi po, mentras pong dumadami ang mga ngaral, lumalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Nakuha niyo po ang putang rock. Hindi, nag-joke lang ako. Kasi nga po, sa panahon ngayon, pansinin niyo po, marami po ngayong mga ngaral. Kabi-kabila. Sa barangay lang, isang barangay, ano po, sa isang barangay, maraming Christian churches. Pansinin niyo po. Noong araw, sa isang bayan, pansinin niyo po, sa isang bayan, merong 6, pinakamarami na, 6 na bangko. Meron ganun din karaming sanglaan. Ano po ibig ko sabihin? Ang bangko at sanglaan ay tungkol sa pera. Ano po? Pero ngayon po, kada bayan ha, pansinin niyo po, meron hindi po bababa ng 20 po ang mga Christian churches nagsusulputan, nagpapahayag ng paghahari ng Panginoon. Ito nga po yung sinasabi, saka darating na. Why? Bakit po na importante? Kasi nga po pinag-uusapan natin babalik na ang Panginoon eh. Kaya kailangan po lahat po ng mga ngaral, kayo po ang aking mga listener, lahat po ng makakatungay nito, sana po magbalik na loob sa Panginoon. Kasi nga po ang aking pinag-aaral, malapit na po dumating ang Panginoon. Marami na pong signs. Kaya po, huwag po kayong magpapetik-petik. Huwag po kayong magpa-delay-delay. Huwag pa kayong magpakatumpik-tumpik. Tanggapin niyo na po ang Panginoon. Oras tayo. Ngayon. Amen. Kaya nga po, sabi ko doon eh, parang gusto kong tumigil eh, sabi ko. Kasi nga po, pagdating, ang mabuting balita ito tungkol sa paghahari ng Diyos upang makilala ng lahat ng bansa. Ano po? Nakadarating ang wakas. Kasi ang punto ko ron, parang ma-delay. Kasi po, marami pa po sa isip ko, marami pa po talaga hindi pa handa sa kanyang pagpunta. Kung di ko naman, kung titigil naman ako, di lalo namang hindi sila makakabalik sa Panginoon. Kaya nga no choice, continue sa pagtuturo. Kasi nga po, hindi po natin maiwasan yung kanyang pagbabalik ay kanyang pangako at ito nga po ay mangyayari. Purihin po, Amen. Letter B. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay makapakinig ng Ebanghelyo
at hindi na nais na ang sinuman ay mapahamak. 1 Timothy chapter 2 verse 3 verse 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, siya po yung tagapamagitan. Para po tayo makapunta o makasama sa pagparito po ng ating Panginoon, tanggapin po natin ang Panginoon. Kasi sabi po niya, siya ang tagapamagitan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Amen? Siya po ang daan. Siya po yung ating passes. Kung wala tayo ngayon, uso po yung quarantine pass. Pag wala kang quarantine pass, no entry. Pag wala kang Panginoong Jesucristo, no entry sa heaven. Amen? Ganun lang po yun eh. Purihin po ang Panginoon. Hindi ka naman galit. Hindi naman ako galit. Pasinin niyo po, ganoon lang po ako. Madiin lang. May diin lang ako, hindi po ako nakakalit. Binibigyan ko lamang po ng kadiinan yung aking itinuturo. Purihin ko ako. Sabi ni Wisin, hindi ka magalit. Letter C. Ang katotohanan ito ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay maliligtas. Tama po to. Sapagkat kung tatanggi ang isang tao sa biyaya at kaligtasan ng Diyos, siya ay nananatiling napapahamak. Totoo po ito. Meron po talagang hindi maliligtas. Doon po sa ayaw kuminalas sa Panginoon. E ngayon pa lang kung pupunta ang Panginoon bilyon po ang hindi makakasama. Why? Tingnan po yung mga komunista. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Ano po? Yung naniniwala sa Buddha, wala sila sa Diyos. Oh. Kaya nga po, marami pong manggagawa, pumupunta po sa lugar na yon. Meron po sa China, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Taiwan, sa Hong Kong. Ano po? Marami po. Yung pong mga churches ni Brother Eddie Villanueva, mga churches po ni Brother Eddie Visoriano, mga missionary. Sa amin din pong mga churches, marami po kaming mga missionary. Isa nga po ako noon na tinutulak sa mission. Hindi ko po natanggap. Purihin po ang Panginoon. Kasi nga po, kailangan na po yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay dapat makakilala sa Diyos. Kaya nga nagpapadali-dali siya. Gusto niya maligtas po yung mga hindi kumikilala sa Kanya. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos eh. Yung po dapat natin naiisip eh. Kung hindi po dakila ang Diyos at agad na winakasan ng mundo at kanyang pinabalik agad ng Panginoong Jesucristo, marami po. Sabi po ni Apostol Juan sa Aklat ng Pahayag, nakita ko ang mga tao kung gaano karami ang butil ng buhangin sa dalampasigan na hindi naligtas. Hindi po yun? Kaya nga po, tayo inaatasan. Marami po mga churches din po eh. Yung po yung pinakahuling gawain ng churches eh. Kaya nagka-churches, mission. Para maabot po ang lahat ay makakilala sa Panginoon. Praise the Lord. Nasaan ba tayo? Ang katotohanan ito, hindi nangangahulugan ng lahat ay maliligtas. Subalit, kung tatanggi ang isang tao sa biyaya at kaligtasan ng Diyos, siya ay nananatiling napapahamak. Sabi po sa Ezekiel 33 verse 11 to 12, sabihin mo, pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa
na ang sino may ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko siya'y magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Kanya po yung kabutihan ng Panginoon. Inuutusan niya po si Ezekiel, tao, sabihin mo rin, sabi niya po kay Ezekiel, sabi ng Panginoon Diyos, tao, sabihin mo rin sa iyong kababayan na ang dating mabuti, ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpapakasama, siya ay parurusahan. Baligtad, ano po? Ganun nga po. Kaya pag mabuti ka, stay on mabuti. Huwag ka nang magpunta sa masama. Pero yung masama, pag nagpakabuti, ay bibigyan ng kaligtasan. Purihan po ang Panginoon. And the last po, yung ating pinag-uusapan, article number 5 po. Article number 5 sa akin, ito po ay, yung po ay sa verse 10. Ano po? At ito na po yung huling verse ng ating pinag-aaralan. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating sa tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may pangingilabot na ugong. Nakapangingilabot na ugong. Matutupo ang araw, buwan at ang mga bituin at ang lahat sa lupa ay nalalantad. Ngayon po, sinasabi po sa verse 10, ito po ay aking binigyan ng title ng ang araw ng Panginoon. Ang sabi po, ang araw ng Panginoon ay tumutukoy sa mga kaganapan na magsisimula sa pagbabalik ni Kristo upang dagitin ang mga matapat na kanyang mga iglesia upang salubugin siya sa himpapuin. Nasabi ko na po ito. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, 15, 17, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, pag inabot po tayo ng buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Panghawakan po natin to. Pangako na po ito. Siya po ang nagsabi nito. Ang sabi po, letter B, at magtatapos ang pagkawasak ng kasulukuyang langit at lupa at ang paglikha ng bagong langit at bagong lupa. Sabi po sa Joel chapter 1 verse 15, ang sabi po, malapit na ang araw ni Yahweh at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Yun po, yung sabi po ni Joel. Basahin din po natin yung sabi po sa aklat ng Pahayag chapter 21 verse 8. Babasahin ko po at dito na po tayo nagwawakas. Pagkatapos nito, ito po yung bagong araw at bagong langit at bagong lupa sa araw ng Panginoon. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Yun nga po, tutupukin nga po ito eh. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa na. Nabanggit na po natin yun, tayo po yung ikakasal sa Panginoon. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon,
ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahon siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos. Amen. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan. Ito po yung quality, yung mararanasan natin sa langit. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon nagsasalita rito. Ano po? Sinabi pa rin sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. Subalit, huli na nga lang, mayroon pang subalit. Malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam na kalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa ibang Diyos at sa lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablag na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Yung araw ng Panginoon. Darating po siya, nakabababa ang bagong langit at lupa. Mapaparam na po yung dati. At nagbigay pa po siya ng bandang huli, yung warning. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon. Una, nagbabagal-bagal siya na pabalikin ang ating Panginoong Jesucristo dahil nga ang lahat ay gusto niyang maligtas. Wala po sanang may iwanan kung susundin po natin yung kanyang salubin. Puri po, gano'n. Gagago po tayo sa ating conclusion. Hindi na po ako magpapakalayo-layo at hindi na rin po ako gumawa ng sarili kong conclusion. Ang conclusion ko po ay babasahin ko na lamang po sa aklat ng Hebreo chapter 4 verse 1 to 3. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Kapag tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinggan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Purihin po ang Panginoon. Yun po ay salita ng Diyos na aking conclusion. Hindi na po ako gumawa dahil sa ating po ng pag-aralan. Sapat na po na tayo na paalalahanan, na tayo ay nabigyan ng impormasyon tungkol sa pagparito ng Panginoon. At bakit po ito ay napaka-importante dati. Dapat po nating malaman ang pangako niya na siya babalik, yun po ang ating inaasahan. Purihin po ang Panginoon. Nadawag po tayo sa ating panalangin. Amen. Basahin pa rin, Mrs. Karagdagan na naman pong kaalaman para sa bawat isa ang ating narinig. At tunay nga po na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Muli, dadako tayo sa ating ipapanalangin. Panalangin po natin na ang bawat isa ay maging ligtas sa pandemya ng COVID-19. Gayon din ang ating mga
lahat ng ating mga kaibigan, OFW, mga kaanak, yung lahat po ng concern ng bawat isa sa atin, patuloy po natin itong itaas sa Panginoon, pagkakaroon ng hanap buhay, yung mawala yung stress ng bawat isa sa nangyayari nga pong pandemya na ito. At patuloy po natin hilingin sa Panginoon na itong pandemya ng COVID-19 ay mawala na ng tuluyan sa ating kapaligiran sa buong mundo. Gayon din po yung mga nai-stress nating mga OFW na sila ay patuloy na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Unang-una po yung mga concern po nila Lucy Milarpis, Teresita Milarpis, Rosela Vanessa Santos, Jocelyn Milarpis, Evangeline de la Peña, Dayan de la Peña, Joshua de la Peña, Amalia Milarpis Santos, Annalisa Milarpis, Abigail Ilustrisimo, Rolando Santos, Roy Vincent Milarpis Santos, Juby Quinjo, Nancy Enriquez, Milet Panganiban, Efren Nicolas Jr., Lenny Cruz, Ricardo Singh, gayon din po yung ating mga OFW, John Patrick Castro na nasa Japan, Gerardo Angelo Gaspar, Leonard Caparas, Juby Quinjo, J.R. Santos, Jesus sa Corpus Castro, Glenda Enriquez Yamaguchi sa Abu Dhabi, si Marciana Pajardo at si Ricardo Singh. Gayon din po sa USA, si Lenny Cruz and family at yung kasama na po yung pamilya po ni Sarah Cruz. Gayon din sa Dubai, si Lucy Milarpis, sa Taiwan, si Andoria. Sa Middle East, sila Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Edwin Arnubit, Lynn Maglake, Marvin Pangilinan, Butch Gonzales. Sa Australia, Jane Baniquet and family, at sa pamilya po ni Ate Ami Basco. Sa Italy, si Danilo Apostol, Irene Apostol, Heidi Apostol, Lea Siganlay, Maribel Apostol, kasama na po yung kanilang pamilya. Gayon din po, isama natin sa panalangin yung mga nag-views po sa mga shares nila Evangeline Milarpis, ni Jocelyn Milarpis, ni Lenny Cruz, at gayon din po ni Lucy Milarpis. At lahat po din po ng mga nakakatunghay sa ating Bible study na ito. Itaas po natin sa Panginoon ang lahat po ng ating mga bigatin at manampalataya na ang Panginoon ang siyang patuloy na kikilos at tutugon sa anumang ating hinihiling sa Kanya. Pray po ang Panginoon. Sabi ko nga po noong nakaraan, patuloy lamang po kayo mag-share ng ating gawain. Kasi nga po para maabot po yung ating mga kaibigan, warning, mabigyan po sila ng additional information. Ano po? Napakahalaga po nito, lalo-lalo na pinag-aralan natin. Ano po? Kaya nga po kasi, mali mo, pag ngayon dumating ang Panginoon, ay maraming hindi po makakasama sa kaligtasan. Kaya nga po, hindi ko po hinahangad yung maraming views. Hindi ko po hinahangad. Kayo po nag-share eh. Hindi naman po ako mag-share. Tama na po yung ako nandito sa aking FB Live na kayo na lamang po ang mag-share. Kasi po, ba't ko pa i-share lahat naman po ng friend ko. Open naman sila makapanood sa aking FB Live. Kayo po, yung friend ninyo, extension po. Hindi po paramihan nito. Para maraming makakilala sa Panginoon. Ang kailangan po nito. Ang gusto ko nga po umabot po tayo ng 300 views. Kahit po malang po 10, tumanggap sana sa Panginoon sa aking pangangarap. Maligaya na po ako. Ay importante po, hindi quantity but quality. Ano po? Ang hinahangad ko po, kahit 10 doon sa 300, maligtas man lang sana. At mas maganda kung lahat ay maligtas. At kung lahat, sana, kung napakinggan ninyo, dapat tanggapin nyo na. So, wala naman po akong tinataas nababasa ko lang po sa Bible ko. Ay, yung aking pong paliwanag para doon po sa information doon sa ating text ko. Kasi po, nababasa ko po. Kasi po yun, para paglilinaw lang, para maunawaan po ng bawat isa yung ating binabasa. Puri po ang Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Pero bago po tayo manalangin, babasahin ko po yung aklat ng Colossus chapter 4, verse 2. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat.
Purihin po, Panginoon, sabi po, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Bakit po? Bakit ko po binanggit ito? Every time po na tayo ay may gawain, wala naman po alam kong problema itong mga nakatune in. Pero pinagpe-pray po natin. Amen? Kahit po rito sa hindi gawain, hindi po sa line na ito, hindi po sa online na ito, kayo po ay aming ipinapanalangin. Kaya importante po, yung pangalan po ninyo ay nagpapapap doon sa akin para kasi makasama rin po na kayo ay aming tinataas, aming panalangin. Purihin po, Panginoon. Araw-araw po yun. Ginagawa ko po yun. Pagkabangon po sa umaga, kasama po kayo sa prayer. Bye. Ano po sabi ko? Huwag tayong magsasawa sa pananalangin. Kahit wala po kayong request, tinataas ko po kayo sa pananalangin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakila at banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Panginoon, sa aming napag-aralan na ang pangako mo ay ikaw ay babalik. Pinangahawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako sapagkat napaka-importante po sa amin na ikaw sa iyong pagbabalik. Kami nga po, Panginoon, ay iyong kakaunin at isasama sa piling ng iyong mga nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong additional na kaalaman sa amin. Doon po sa nakakaalam na po nito ay maging paalala lamang po sa kanila na ikaw nga po, Panginoon, ay babalik upang kami, Panginoon, ay sunduin at kami, Panginoon, ay iyong makasama sa piling ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Purihin po ang Panginoon. Sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Sa lahat po ng mga nakapag-join, lahat po nag-join, lahat po nagwawat, at doon po sa magwawat, manonood pa ng aming Bible study online na ito, Panginoon, ay patuloy po namin itinataas sila sa iyo, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maghari sa kanilang mga puso. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Panginoon, na makapagsisi at magbalik loob sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi ka nananawang magantay sa lahat ng gustong bumalik sa iyo at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng pangalan na nabasa rito, Panginoon. Ang angkan po ng Milarpis family, na pangunguna po ni Nanay Bella Milarpis Pangilinan, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang kanyang mga manugang, kasama po ang kanilang kaanak na si Juby Quinjo at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Lenny Cruz at ang kanyang pamilya na nasa USA, at kay Marcia Pajardo at ang kanyang pamilya na nasa Abu Dhabi. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng nakakatunghay ay patuloy po namin itinataas sila sa iyo. Ang iyong pag-iingat, ang iyong gabay, patnubay, kalakasan, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang spiritual na pagpapala, ganun din po sa material. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa bawat pagliligtas sa amin, sa bawat isa, sa COVID-19. Ganun din po, Panginoon, salamat sa lahat ng trabaho na ipagkakaloob mo sa amin, sa lahat ng ikabubuhay ng bawat isa, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa lahat ng kagalingan na may kahilingan sa kanilang mga may karamdaman, Panginoon, sa aking mga nabanggit. Ikaw po ang siyang aabot at ihilom at magpapagaling dito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy mong pagsusubaybay sa aming mga namumuno ng aming bayan, Panginoon. Sa aming Governor Daniel Fernando, ganun din po sa aming Vice Governor Willie C. Alvarado, sa aming Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa lahat po ng namumuno, mga nanunungkulan sa aming bansa, sa aming bayan, ganun din po sa lahat ng aming mga barangay. Ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas. Patuloy ka pong maghari sa kanilang mga buhay. Ibigay mo po, Panginoon, ang wisdom upang ang kanilang pamamahala, ang kanilang desisyon ay nakaayon sa iyong kalooban. Ganon din po, Panginoon, patuloy po itinataas sa iyo ang lahat po ng empleyado ng Kapitolyo.
Ganon din po lahat po ng board members. At particularly, Panginoon, sa opisina po ng accounting office, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Frehinan, kay Ate Merly de Belen Paulino, kay Ate Nancy, kay Ate Esme, kay Kuya Romen, kay Ate Heidi, kay Ate Vicky, sa lahat po, kay Kuya Alfred, kay Ate Bong, kay Ate Susan, kay Kuya Eric, kay Kuya Mamer, ganun din po kay Ate Bong, Panginoon. At sa lahat po ng accounting office na hindi ko po nabanggit, kay Ate Lay, kay Kuya Edwin, kay Ate Agnes, kay Ate Gigi, at kay Kuya Aaron. Ganun din po kay Ate Rap, at patuloy nga po sila ang Panginoon na pangunahan mo sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila at sila dumuduty na po sa Kapitolyo. Dalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan nila sa COVID-19. At ang pagpapala rin po, Panginoon, ay isang mga kanila. Ano man po, Panginoon, ang kanilang nais, kahilingan, Panginoon, sa kagalingan, ay iyong ipagkaloob. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Ganon din po, Panginoon, ang mga nabanggit naming mga kaanak na nasa abroad, sa aking apo na si John Patrick Castro na nasa Japan sa kanyang mga kasama. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa, sa lahat po na nabanggit na nasa abroad. Ikaw po ang magpapala, ikaw po ang bibigay ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami nagpupurit at papasalamat. Salamat po sa iyong pangako na ikaw ay babalik at yun nga po, Panginoon, ay aming inaasahan. Salamat po, Panginoon. Patuloy kami nagpupurit at magpasalamat sa iyo. Katakilaan at kaluwalhatian ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalawin sa pangalan ni Jesus.